Isang mahinat-dukhang ulila ang sumali sa pinakamalakas na grupo ng mga asasin, at ginising ang maalamat na sandata na kayang sumira ng buong lungsod. Si Tatsumi ay isang uslak na talunan na naglalakbay kasama ang ilang mga mangangalakal nang biglang pumutok ang lupa at nagpakawala ng halimaw. Niligtas sila ni Tatsumi sa pagputol ng kamay ng dragon, at naisip niyang karapat-dapat itong kalaban dahil malakas ang halimaw. Nagalit ang dragon at itinuon ang pansin sa kanya, ngunit madali niya lang tinapos ang buhay nito. Nagpasalamat ang mga mangangalakal kay Tatsumi na sinabihan silang alalahanin ang kanyang pangalan dahil siya ay magiging sikat. Binanggit niya ang pangarap ng bawat batang taga-baryo na maging prominente sa lungsod, ngunit pinayuhan siya ng mga itong mag-ingat. Ang kabisera ay may mga halimaw na mas masahol pa sa mga peste, at ang tinutukoy nila ay ang mga taong mapagsamantala roon. May mga tao doong maitim ang budhi, ngunit huli na para bumalik pa kaya't nagpasya siyang makipagsapalaran sa lungsod at isalba ang kanyang baryo. Pumasok siya sa lungsod at namangha sa kagandahan nito. Pumunta siya agad sa baraks para magparehistro, ngunit sinabihan siyang walang mararating na kanyang ikinainis. Alam niyang kaya niyang makipagsabayan sa mga opisyal, ngunit nagalit ang manager at tinapon siya palabas. Ipinaliwanag nitong ang lungsod ay nasa krisis at wala silang oras para sa mga dukhang uslak tulad niya. Naisip ni Tatsuming gumawa ng eksena, ngunit hindi niya ito tinuloy dahil baka lalo siyang mapagdiskitahan. Habang siya ay nag-iisip, isang babae ang dumating at nagbanggit na may mabilis na paraan para makakuha ng trabaho pero kailangan muna niya itong pakainin. Tinanggap ni Tatsumi ang kasunduan, ngunit hindi siya nakapagantay at nagtanong kung paano. Dahil uslak si Tatsumi, sinabi ng babaeng may kilala siya sa militar na maaaring kumuha sa kanya basta't may pambayad siya dahil kailangan munang magbayad upang magkatrabaho. Hindi man lang nagdalawang isip si Tatsumi at kinuha ang kanyang naipon mula sa pagtapos sa mga halimaw at ibinigay rito. Kinuha nito ang bag at sinabihan siyang maghintay sa kanyang pagbalik kaya't nanatili roon si Tatsumi, ngunit hindi ito bumalik. Gusto nang magsara ng bartender, ngunit nagpumilit si Tatsuming antayin doon ang babae. Dito na sinabi ng bartender na si Tatsumi ay naloko at pinamigay niya lang ang kanyang pera para sa wala. Nagalit si Tatsumi at nais niyang i-report ito sa mga otoridad, ngunit ipinaliwanag ng bartender na siya'y isang uslak para isipin na ganoon lang niya kadaling makukuha ang kanyang pakay sa lungsod. Napagtanto ni Tatsuming bukod sa napakalaki niyang pagkakamali ay kailangan niya ring matulog sa kalsada. Maswerteng ang maharlikang si Arya na nasa karwahe ay dumaan at huminto nang makita si Tatsumi. Mabuti ang kanyang puso at laging tumutulong sa mga taong walang tirahan. Bagaman nagdududa si Tatsumi sa kanya, wala siyang ibang opsyon dahil wala siyang pera. Dinala siya nito sa kanyang mansyon at ipinakilala sa kanyang pamilya. Hindi makapaniwala si Tatsumi sa laki ng mansyon dahil mas malaki pa ito sa kanyang buong baryo. Matapos ang ilang pag-uusap, ibinunyag ni Tatsumi na pumunta siya sa kabisera upang magtrabaho sa hukbo dahil gusto niyang isalba ang kanyang baryo. Tinanong ni Arya kung siya ay nag-iisa, kaya sinabi niyang may dalawa siyang kasama, at ipinaliwanag na nilisan nila ang baryo upang kumita ng pera. Alam niyang malalakas ito dahil siya ang bida sa palabas, at ang dalaway ang pinakamatalik na kaibigan ng bida. Nang sila'y malapit ng umalis, nagbigay ang pinuno kay Tatsumi ng isang kahoy na imaheng pampaswerte. Gayunpaman, nagkahiwalay ang grupo pagkatapos silang salakayin ng mga bandido. Ngunit naisip ni Tatsuming hindi siya dapat mag-alala para sa kanila dahil kaya nilang protektahan ang mga sarili. Pagkatapos, nangako ang pinuno ng pamilya na irerekomenda si Tatsumi sa kanyang kakilala sa militar at tutulungan siyang hanapin ang mga kaibigan kaya't nagpasalamat ito bago matulog. Kinabukasan, dinala ni Arya si Tatsumi sa pamilihang lungsod. Ipinakita sa kanya ng guwardiya ang imperial na palasyo sa kalayuan na hinangaan ni Tatsumi. Ipinaliwanag ng guwardyang iyon ang puso ng kabisera kung saan nakatira ang emperador, ngunit ibinunyag din niyang ang emperador ay isang batang kontrolado ng punong ministro kung saan ang manipulasyong ito ang nagsanhi ng unti-unting pagbagsak ng bansa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tatsumi na ang punong ministro ay isang uslak at ang dahilan ng kahirapan ng kanyang baryoy dahil sa mataas na buwis. Pinakita ng guwardiya ang litrato ng mga tinutugis na kriminal na mga night raid na binubuo ng 6 na asasin at nagdudulot ng gulo sa imperial na kabisera. Nang gabing iyon, nakaramdam siya ng masamang intensyon at bumangon sa pag-iisip na maari silang atakihin ng night raid, kaya tumingin siya sa labas at nakita ang 5 taong nagkumpirma ng kanyang suspetsa. Nagalit siya nang makita ang mga asasin na sasalakayin ang pamilyang tumulong sa kanya at nagpa siyang protektahan sila.
Sinuri niya ang mga miyembro ng Night Raid at sinubukang hanapin ang kanilang mga kahinaan. Una niyang napansin si Akami na agad tinapos ang mga bantay sa isang hiwa ng espada at pagkatapos ay ang lalaking may malaking armor. Nang makitang wala silang kahinaan, tumakbo si Tatsumi upang protektahan si Arya habang ang babaeng nanloko sa kanya ay tinapos ang pinuno ng pamilya at nangakong isusunod ang anak. Tumakbo si Tatsumi sa kakahuyan at nakita ang guwardyang dadalhin si Arya sa kaligtasan. Ipinaliwanag ng guwardyang tumawag na siya sa mga otoridad at dapat silang pumunta sa warehouse hanggang dumating ang mga ito. Gayunpaman, dumating si Akami at tinapos ang guwardya bago sila makapasok. Sunod niyang tinarget si Arya, ngunit humarang si Tatsumi upang protektahan siya. Iniutos ni Akaming umalis siya dahil hindi siya ang kanyang target pero wala rin siyang problemang isama ito kung hahadlang siya. Sa kabila nito, pakiramdam ni Tatsumi ay dapat niyang protektahan si Arya. Alam niyang wala siyang laban kay Akami pero sinubukan pa rin niya, ngunit siya ay madaling hiniwa nito sa dibdib. Akala niya ay tapos na siya, ngunit sinalba siya ng pampaswerteng ibinigay ng pinuno ng baryo, kaso ay sawa na si Akami sa larong ito at nagpa siyang hiwain ang kanyang ulo. Iniligtas siya ni Leon, ang babaeng nanloko sa kanya, kung saan sinabi nito kay Akaming may utang siya ritong pabor at nagpa siyang ipakita kay Tatsumi ang kasamaan sa imperial na kabisera. Binuksan niya ang warehouse at nagulat si Tatsumi nang makitang si Arya ay nag-iipon ng mga bangkay. Ipinaliwanag ni Leon na si Arya at kanyang pamilya ay nanghihikayat ng mga mula sa kanayunan papunta sa kanilang bahay. Niloloko nila ang mga ito sa matatamis na salita, bago ituring na mga laruan at pahirapan hanggang sa mamatay. Sa lahat ng mga bangkay, pinakanagulat si Tatsumi nang makita ang nasa harap niya. Unti-unti siyang lumapit at nagtanong kung ito ba si Seo, ang kanyang kaibigang kasama niya. Sinubukang tumakas ni Arya, ngunit hinawakan siya ni Leon sa ulo. Nagtanong si Tatsumi kung ang sinabi ni Leon ay totoo at kinumpirma niya. Nanatiling tahimik si Tatsumi nang biglang marinig ang boses na nagtanong kung siya nga ba si Tatsumi. Pagtingin sa gilid, nagulat si Tatsumi nang makita ang isa pang kaibigang si Ieyasu sa selda. Ipinaliwanag ni Ieyasu na ang lahat ay kagagawa ni Arya. Inimbita niya sila sa kanyang tahanan at naglagay ng fentanyl sa pagkain, at nang sila'y magising, nasa loob na sila ng warehouse. Umiyak siya nang maalala ang pagpapahirap ni Arya kay Seo hanggang sa kamatayan, ngunit para kay Arya ay wala siyang ginawang mali. Ibinulalas niyang may karapatan siyang gawin ang anumang gusto niya sa mga walang kwentang tao mula sa kanayunan dahil galit siya sa mahihirap. Sinabi ni Leon kay Akami na tapusin ang huling miyembro ng sadistang pamilya, ngunit pinigilan sila ni Tatsumi. Iniisip nilang ipagtatanggol nito si Arya sa kabila ng katotohanan, ngunit gusto lang ni Tatsuming siya ang tumapos rito. Namangha si Leon dahil sa kabila ng matinding damdamin ni Tatsumi, nanatili siyang mahinahon at tinapos ito ng walang pag-aalinlangan. Masaya si Ieyasung nakapaghiganti si Tatsumi, ngunit bigla siyang umubo ng ketchup. Sinubukan ni Tatsuming tulungan ang kaibigan, ngunit ibinunyag ni Akaming nagdurusa na ito sa huling yugto ng ligma. Sinabi niyang walang lunas sa ligma, at si Ieyasu ay nasa huli na nitong mga sandali. Sa kanyang mga huling salita, ibinunyag ni Ieyasu na alam ni Seo kung nasaan ang One Piece bago mamatay. Matapos iyon, namatay na si Ieyasu sa utos ng direktor, at napaisip si Tatsumi kung anong mali sa lungsod na iyon. Dahil tapos na ang kanilang misyon, nagsimulang maglakad palayo si Akami, ngunit nais ni Leon na isama si Tatsumi dahil naniniwala siyang makakatulong ito sa kanila. Sinimulan niya itong hatakin sa kabila ng mga reklamong gusto niyang ilibing ng maayos ang mga kaibigan. Sinabi ni Leon na kumalma siya dahil dadalhin nila ang mga katawan sa kanilang lungga. Pagkatapos, ipinakilala siya sa iba bilang bagong miyembro ng Night Raid kung saan sinabi ni Leon kay Bulat na alagaan siya. Kinabukasan, tinanong ni Leon kung nakapagpasya na si Tatsumi sa pagsali dahil mayroon siyang talento, ngunit hindi pa siya sigurado sa pagiging kriminal. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang kampo at ipinakilala ng maayos sa ibang mga miyembro. Una ay si Bulat, na tila isang stand user na may buhok gaya ng mga nasa ibang anime. Naguluhan si Tatsumi dahil hindi niya ito nakita kagabi, ngunit ipinahayag ni Bulat na siya ang naka-armor. Sa hapunan, tinanong din ni Akami kung nagpasya na si Tatsuming sumali, ngunit kahit nakasama na niya sila buong araw, wala pa rin siyang desisyon. Paglaon, nakilala ni Tatsumi ang pinuno ng Night Raid na sina Jenda, na nagtanong rin ng parehong bagay. Ibinunyag ni Tatsuming pumunta siya sa kabisera upang kumita ng pera at iligtas ang baryo sa kahirapan.
Ipinaliwanag ni Najendang ang kanyang baryot ang bansa ay naghihirap dahil sa mga tiwaling politiko, at ang tanging paraan upang malutas ito ay ang pagdispatsa sa pinagmumulan nito. Sinabi niyang ang night raid ay nabuo dahil ang mga revolusyonaryo ay nangangailangan ng maliit na pangkat na kakalap ng impormasyon at gagawa ng mga pagpaslang na misyon. Sa ngayon, sila'y nagsasagawa lang ng mga pest control, ngunit kapag nakakuha sila ng utos, kikilos na sila upang puntahan ang punong ministro at ibigay rito ang nararapat. Ibinunyag rin nilang walang pakialam ang punong ministro sa pagtapos ng mga kumakalaban sa kanya. Sinabi ni Najendang ang punong ministro ang nagplano ng lahat upang tiyaking makukuha ng bata ang trono, at mula noon, ang batang emperador ay palagi nang nangangailangan ng payo mula sa punong ministro bago gumawa ng anumang desisyon. May ilan ang sumubok na balaan ang emperador na siya'y niloloko, ngunit ang uslak na ito ay magtatanong lang sa punong ministro kung siya'y niloloko. Dahil dito, kahit ang matataas na opisyal o mga maharlika ay pinapadala ng emperador sa gulag mula sa payo ng punong ministro. Ito ang dahilan kaya naniniwala si Najendang kapag nasugpo ang pinagmulan, ang bansa'y muling babangon. Inimbitahan niya muli itong sumali sa night raid, ngunit may isa pang katanungan si Tatsumi at gusto niyang malaman kung ang bagong bansa'y tatratuhin ng maayos ang mamamayan. Kinumpirma ito ni Najenda at napagtanto ni Tatsuming ang kanilang trabaho'y paghahanap ng masasamang tao at pagdidispatsa ng basura. Sa madaling sabi, iniisip niyang sila'y naglalaro ng Assassin's Creed para sa katarungan, kaya sila'y natawa pero dito'y nagdesisyon siyang sumali sa grupo. Kinabukasan, sinubukan ni Tatsuming imbestigahan ang kabisera, kasama si Minnie, at napansin ang panlulumo ng mga tao. Nagtanong siya kay Minnie kung bakit maraming tao ang naghihirap at sinabi nitong ang mga tao ay dumaraan sa krisis dahil sa imperyong pinapatakbo ng takot kung saan isang grupo lang ng lipunan ang may maayos na pamumuhay. Pagkatapos, nakarinig si Tatsumi ng komosyon at tinanong si Minnie kung ano yon. Sinabi nitong isa iyong pampublikong pagbitay na karaniwang bagay na roon. Kinilabutan si Tatsumi sa nasaksihan dahil ito ay nakakatakot na tanawin ng sabay-sabay na mga pagbitay. Di naglaon, ibinigay kay Tatsumi ang kanyang unang misyon upang maging opisyal na miyembro ng Night Raid. Kailangan niyang puksain si Ogre na miyembro ng imperial na pulisya. Ayon sa kanilang investigasyon, si Ogre ay sinusuhulan ng isang mangangalakal. Kapag gumagawa ng mali ang mangangalakal, ipinapasa ni Ogre ang krimen sa mga inosenteng tao. Dahil dito, maraming inosenteng pamilya ang nasira kaya't sinabi ni Akami kay Tatsumi na hindi siya tunay na assassin hanggat di niya nakukumpleto ang misyon. Paglaon, dinala ni Leon si Tatsumi sa pangunahing kalsada ng kabisera kung saan natagpuan niya si Ogre. Nilapitan ito ni Tatsumi para magtanong at dinala niya ito sa bakanteng lugar kung saan doon niya ito tinapos sa isang atake lang. Matapos magtagumpay sa misyon, pinuri ni Najenda si Tatsumi, ngunit inatasan siya nitong magsanay kasama si Bulat dahil kailangan pa niyang mas lumakas. Bagaman mahirap ang pagsasanay, hinimok siya ni Bulat na huwag sumuko dahil kundi ay pipitikin nito ang kanyang itlog. Pinakita niya rito kung paano kontrolin ang emosyon upang magtagal at tinuruan din siyang makipaglaban kasama ang grupo dahil mahina si Tatsumi sa teamwork. Agad na naging malapit ang dalawa sa puntong nakikita na ni Tatsumi bilang kanyang nakatatandang kapatid si Bulat. Masaya si Bulat sa progreso ni Tatsumi at nagpa siya itong ipakita ang kanyang teknik. Ginamit niya ang kanyang stand Malagandam Seed upang mag-transform sa kanyang armor. Naging interesado si Tatsumi sa Imperial Relic ni Bulat at nagtanong sa grupo kung mayroon pang iba. Kinumpirma yon ng grupo at inilantad na 1,000 taon na ang nakalipas. Ang punong emperador ay humanap ng paraan para habang buhay maprotektahan ang imperyo. Matapos mag-isip ng mga opsyon, naisip ng emperador na ang pinakamainam na solusyon ay mga sandata at armas na maipapasa sa susunod na henerasyon. Sa makatuwid, inatasan niya ang mga sundalong kolektahin ang mga materyales mula sa maalamat na mga nilalang pati bihirang metal na orichalcum kung saan nakagawa sila ng 48 natatanging kagamitan na hindi na muling malilikha. Bawat isang relic ay makapangyarihan, ngunit may ilan na maaaring sumabay sa lakas ng 1,000 sundalo. Gayunpaman, nagkaroon ng digmaan 500 taon na ang nakalipas na nagresulta sa pagkawala ng kalahati sa mga relic na napunta sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi nilang ang espada ni Akami na Murasame ay isa sa mga relic na yon kung saan kapag humiwa ito sa balat ng tao magbibigay rin ito ng nakamamatay na lason. Hawak rin ni Leon ang Beast Ruler na Leonel na isang relic na Hugisintron kung saan pinapataas nito ng lubos ang kanyang pisikal na kakayahan at pakiramdam.
Na kay Mini naman ang spirit artillery na pumpkin na hugis baril at pinapatakbo ng fighting spirit, kaya ang kapangyarihan nito ay depende sa antas ng panganib na nararamdaman ni Mini. Ang inkursyon ni Bulat ay isang demonic armor na may sariling kalooban. Halos imposibleng basagin ang depensa nito, at maaari rin itong maging invisible sa maikling panahon, ngunit papatayin ng inkursyo ang gumagamit nito kung hindi siya karapat-dapat. Ipinaliwanag ni Najenda na ang bawat relic ay ginagamit mula pa noong unang panahon para pumatay, at ang pangalawa nilang misyon ay pagkalap ng mga Imperial relic. Tungkulin nilang kunin ang mga relic sa mga kasalukuyan nitong user, o kaya'y wasakin ito para mapalakas pa ang revolusyonaryong hukbo. Binigyan ni Najenda si Tatsumi ng aklat ng mga relic at sinabihang pag-aralan ito ng mabuti. Biglang ginanahan si Tatsumi dahil inakala niyang may isang relic na maaaring bumuhay sa mga patay. Nais niyang hanapin ang relic na yon at buhayin ang kanyang mga kaibigan, ngunit pinahinto siya ni Bulat para sabihing imposible iyon. Mahirap tanggapin ang mga salitang iyon para kay Tatsumi, ngunit kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Nang gabing iyon, umupo si Tatsumi sa labas upang klaruhin ang kanyang isipan. Iniisip niya ang mga nangyari matapos lisanin ang baryo nang biglang lumitaw si Ciel. Nagbukas siya rito at sinabing umaasa talaga siyang may relic na magbabalik sa buhay ng mga kaibigan, dahil hindi pa rin siya makapaniwala na yon na talaga ang katapusan. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha, at niyakap siya ni Ciel bago sabihing umiyak ng mas malakas dahil ikakagulat niya ang sunod na mangyayari. Natawa siya roon dahil hindi niya inaasahan na magiging marahan ang isang superior sa tauhan, pero naalala niya na ito ang normal na miyembro ng grupo at ang pinakamabait. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, sinabi ni Mini sa lahat na namatay si Ciel sa isang laban. Naalala ni Tatsumi ang kanilang pag-uusap ilang gabi lang ang nakalilipas, at tinanong si Mini na nakakita ng lahat kung sino ang pumatay kay Ciel. Gusto niyang magmadali sa kabisera at ipaghiganti ang nag-iisang taong nakiramay sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Najenda. Iniisip nitong ang pagsugod ng walang plano ay dadalhin lang rin siya kung nasaan na sila Ciel ngayon at mga kaibigan. Tumanggi si Tatsumi na makinig sa katuwiran dahil bulag siya sa paghihiganti. Ito ang nagpuwersa kay Bulat na ibalik siya sa katinuan, at binanggit na sa kanilang pagsali sa night raid, dapat handa silang mawala anumang sandali. Idinagdag ni Najenda na ang pagkamatay ni Ciel ay hindi na sayang dahil alam na ngayon ng imperyong kailangan ang isang relic user para puksain ang isa pang relic user. Binalaan niya ang lahat na mula ngayon, lahat ng kanilang magiging kalaban ay mga relic user na, at dapat nilang isugal ang kanilang buhay sa laban para kunin ang mga relic. Matapos iyon, bumalik si Tatsumi kung saan siya nakipag-usap kay Ciel noong isang gabi. Napansin niya ang maliwanag na kalangitan habang inaalala kung paano siya dinamayan nito. Sa kanyang pag-iisip, bigla siyang nakaramdam ng mainit na yakap mula sa likod. Pareho ito sa pakiramdam ng yakap sa kanya ni Ciel noon, ngunit wala siyang nakita ng lumingon, kaya napagtanto niyang pinapagaan muli nito ang kanyang pakiramdam sa huling pagkakataon. Nang hindi makatulog, nagtungo siya upang uminom ng tubig at nakita si Akaming kumukuha ng pagkain. Tinanong niya ang tungkol doon at sinabi ni Akami na iyon ay paborito ni Ciel na kanyang iaalay. Dahil sila'y nagtatrabaho sa dilim, hindi lilitaw sa talaan ng revolusyon ang kanyang pangalan, kaya nais niyang parangalan ito sa kanyang makakaya. Pinuri ni Tatsumi ang pagiging kalmado niya matapos mawalan ng kaibigan. Nagalit si Akami at kinwelyuhan ito dahil hindi siya kailanman masasanay sa pagkawala ng isang matalik na kaibigan. Kahit marami na siyang kaibigang nawalan ng buhay, hindi niya maaaring hayaan ang emosyon na makaapekto sa misyon, kaya umaakto siyang parang ayos lang. Hindi pa niya nakita si Akaming ganito, kaya naisip ni Tatsuming ang pagiging miserable ay hindi ibabalik ang mga nawala't kailangan niyang tanggapin iyon. Sinuntok niya ang sarili at nag-focus muli sa layuning kumita ng pera para sa kanyang baryo bago ang revolusyon. Pagkatapos, nangako siya kay Akaming hindi mamamatay at sumumpang hindi niya ito pagluluksain na isang malaking pagkakamali. Kinabukasan, nagsanay sila ni Tatsumi at sinabihan siyang tratuhin itong parang tunay na laban kahit gusto na siyang pagpahingahin ni Akami. Dumating si Bulat at sinuntok siya dahil kailangan niya palaging maging sensitibo sa paligid. Tinanong ni Bulat kung bakit siya ganado ngayon at sinabi ni Tatsuming gusto niyang lumakas. Nais niyang tuparin ang pangako kay Akami, kaya natuwa si Bulat sa pagbabagong ito't sinabing siya mismo ang magsasanay kay Tatsumi. Ang susunod na misyon ay pagtugis sa dalawang opisyal. Si Akami at Lobok ang magkasama habang si Bulat at Tatsumi naman ang babantay sa target.
Nasa labas sila ng kabisera sa isang barko at nakabalat kayo kung saan si Bulat ay nasa kanyang invisible armor habang nag-iimbestiga sa loob ng barko at si Tatsumi na may nagmamasid sa sinumang kahina-hinala. Nakarinig siya ng plauta at ang mga tao sa paligid ay biglang nawalan ng malay. Nanghina rin si Tatsumi, ngunit agad niyang natakpan ang kanyang tenga. Nagawa niyang makarating sa deck pero naririnig pa rin niya ang musika. Biglang may lumitaw na lalaki, at sinabi nitong kung nakatulog siya'y hahayaan lang ito, ngunit dahil nakatayo siya, magiging target na ito. Iniisip ni Tatsumi na isa ito sa mga nagpapanggap na miyembro ng Night Raid. Nagabot ito ng espada kay Tatsumi para magkaroon siya ng karanasang lumaban, at sinabihan siyang sumugod. Agad kumilos si Tatsumi upang atakihin ito, ngunit nauna ang lalaki at kinailangan ni Tatsuming umiwas. Ibinato ng lalaki ang kalahati ng kanyang sandata at tumama ito sa tiyan ni Tatsumi. Ang sandatang iyon ay ang Imperial Relic na tinatawag na Twofold Cleaver Belvac. Hinagis muli ng lalaki ang sandata at naisip ni Tatsuming maganda itong pagkakataon upang umatake ng sabay. Ngunit pinigilan siya ni Bulat dahil inaasahan na ng kalaban ang atake at nangangahulugang maaari siyang masugatan ng malubha. Tinanong ng lalaki kay Bulat kung paano siya nakakagalaw sa ilalim ng impluensya ng plauta. Sumagot si Bulat na hindi madaling mapipigil ang nagliliyab na dugong dumadaloy sa kanya at nagkaideya siyang saktan ang sarili upang makalaya sa impluensya ng musika sa kanya. Dito nagpakilala ang lalaking si Deidara na mula sa imperial na hukbo. Sinabi ni Bulat kay Tatsuming panoorin ang laban at itatak ito sa alaala bago isamon ang kanyang Imperial Relic na Incursio. Naghanda siyang sumugod ngunit ang batang tumutugtog ng plauta ay sumalakay mula sa likod na inaasahan na ni Bulat. Ito ang kanyang ibig sabihin noong sinasanay niya si Tatsumi. Tinapos niya si Deidara sa isang bagsak at napatalsik ang dalawang iba pa. Namangha si Tatsumi sa kanyang kuya-kuyahang madaling tinalo ang kalaban. Sinabi ni Bulat na noong siya'y nasa hukbo, kilala siya bilang 100-man slayer. Ngunit biglang tumayo ang isa sa mga kalaban at nagulat si Bulat dahil ito si General Liver. Ang general ay may Imperial Relic na Black Marlin na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang tubig. Mula ito sa organ ng isang water beast, at ang gumagamit nito'y maaaring manipulahin ang anumang likidong nasa saklaw nito. Malas para kay Bulat na harapin ito sa ganoong lugar na napapalibutan ng katubigan. Nagsimula sila ng general na maglaban kung saan patas ang kanilang lakas. Tinapos ni Bulat ang anumang halimaw na pinapalabas ng general, ngunit nasasaktan rin siya habang lumalaban kung saan mayroon pang tinatago ang general. Ito ang pinakamalakas niyang teknik na Water Dragon's Divine Conquest. Patuloy ang pag-atake ng general at malapit na si Bulat sa kanyang limitasyon, hanggang sa mawala ang kanyang inkursyo dahil sa labis na pinsala dito. Ngumiti si Bulat dahil iniisip ni Liver na siya'y nanalo na, ngunit biglang dumugo ang kanyang tenga. Lahat ng kanyang teknik ay nagdulot rin ng pinsala sa kanyang katawan, na ibig sabihin ay natalo rin siya ni Bulat. Hindi tinanggap ng general ang pagkatalo kaya't kinuha niya ang liquid fentanyl sa kanyang damit at sinaksak ito sa sarili. Pinalakas niya ang sarili gamit ito dahil kailangan niyang gawin ang lahat para lang matalo si Bulat. Sumugod sila sa isa't isa kung saan ang puwersa mula sa bungguan ng kanilang mga espada ay ikinagulat ni Tatsumi. Sa kabila ng mga sugat, pareho pa rin silang lumalaban kaya ginamit ni Bulat ang lahat ng lakas at binasag ang espada ng general. Tila panalo na si Bulat, ngunit ginamit ng general ang nakatago niyang abilidad na Blades of Blood. Ang dugo ng general ay naging patalim at sumalakay kay Bulat na sinubukan itong salagin, ngunit marami dito ay tumama sa kanyang katawan. Napagtanto ni Bulat na ang bote ay hindi lang nagpapalakas kundi nagbibigay rin ng lason. Bago mamatay, sinabi ng general kay Bulat na walang lunas ang lason at magkikita pa sila sa kabilang buhay. Nagsimulang manghina si Bulat, ngunit hindi pa tapos ang laban dahil ang ikatlong membro ng Three Beasts ay nakatayo pa rin. Lumapit siya at sinabing hindi lang Blades of Blood ang kanilang natitirang alas. Ang tunay na panapos ay si Niao at ang kanyang nakatagong abilidad na Fierce Deity Rising. Ang kanyang relic ay hindi lang para manipulahin ang iba dahil maaari rin itong gamitin sa kanyang katawan. Nag-transform siya mula sa pagiging femboy na tumutugtog ng plauta at naging malaking mamaw na adik sa steroids. Ipinagkatiwala ni Bulat ang kanyang Imperial Relic kay Tatsumi, ang Incursio K. Ang karapat-dapat rito'y mapapalabas ang armor gamit ang susi, ngunit nagdudulot ito ng pinsala sa may-ari, kaya sinabi ni Niao kay Tatsumi na huwag subukan ang kapalaran dahil ayaw niyang mamatay ang kalaban bago ang laban. Sinadya niya ang pahayag na ito para sirain ang kumpiyansa ni Tatsumi at gumana iyon.
Napaisip si Tatsuming marahil hindi siya karapat-dapat sa ganoong relic, ngunit sinuntok siya ni Bulat dahil nagpadala siya sa sinabi ng kalaban. Alam ni Bulat na karapat-dapat siya sa relic at ito ang nagbalik ng kumpiyansa kay Tatsumi. Ang pagiging angkop sa relic ay nagmumula sa damdamin kapag una itong nakita kung saan si Tatsumi nooy nagalak ng masilayan ang Inkursyo. Hinimok siya ni Bulat na subukan ito kaya kinuha ni Tatsumi ang susit sumigaw gaya ng laging ginagawa sa mga anime. Napuno ito ng emosyon at matagumpay na napalabas ni Tatsumi ang armor. Nagbago ang anyo ng armor para umangkop sa katawan ni Tatsumi at natakot si Nyao sa anyo nitong tinawag niyang El Diablo Chupacabra. Ang Inkursyo ay nalikha mula sa puripikasyon ng mga materyales mula sa tiranong Dragon Beast na may life force na pinakamalakas sa lahat. Kahit naging isa ng relic, ang laman ng dragon ay patuloy pa ring nabubuhay. Ang nagliliyab na damdamin ni Tatsumi ang nagsanhi ng ebolusyon ng Inkursyo, at naramdaman niya ang pagdaloy ng kapangyarihan ng armor, kaya hinamon niya si Nyao. Sumugod sila sa isa't isa, at sa isang suntok, tinapos ni Tatsumi si Nyao. Napatunayan ni Tatsumi na siya'y karapat-dapat at masaya si Bulat sa paglakas ni Tatsumi't alam niyang balang araw ay malalampasan pa siya nito. Sa huling hininga ni Bulat, nangako siyang babantayan si Tatsumi. Nakita ni Tatsumi nang mawalan siya ng malay at tumakbo papunta rito, ngunit siya ay pumanaw na. Hindi makapaniwala si Tatsumi na ito'y namatay kaya sumigaw siya at umiyak ng malakas para sa kapatid dahil ito ang dahilan ng kanyang panalo. Si Najenda ay pupunta sa punong tanggapan ng revolusyonaryong hukbo upang ihatid ang mga relic na kanilang nakuha sa tatlong alagad ni Esdeath. Isang dahilan pa ay upang humiling ng karagdagang tao at umaasa siyang may mga talentadong individual sa kanilang hanay. Humingi ng tawad si Tatsumi sa lahat ng abala, ngunit tiniyak ni Najendang kundi dahil sa kanya ay di nila makukuha ang ilang mga relic ng hukbo. Bagaman ang imperyo ay tila hindi natinag, ang kanilang hukbo ay dumanas ng malaking pinsala. Malaking tulong ang kontribusyon ni Tatsuming mabawasan ang panganib na kanilang haharapin sa revolusyon. Iniligtas niya ang mga pasahero ng barko pati ang libu-libong mga sundalong posibleng mapahamak dahil sa tatlong kalaban. Kinilala ni Najenda ang kanyang mga ginawa, ngunit ayaw palakihin ni Leon ang kanyang ulo, kaya hindi niya sinabi kay Tatsumi ang binanggit ni Bulat. Naniniwala si Bulat na si Tatsumi ay mahina noong dumating ngunit hanggat patuloy siyang magsasanay, mayroon siyang potensyal na higitan si Bulat. Sinabihan siya ni Najendang maging masaya at patuloy na mabuhay bago umalis. Pagbalik mula sa tanggapan, ipinakilala niya ang bagong miyembro ng Night Raid, ang napakabilis na mandirigmang si Susano. Siya'y isang otonomong nabubuhay na relic kaya madali siyang hawakan. Si Susano ang nangasiwa sa pagsasanay ni Tatsumi at habang sila'y nagsasanay ay dinurog nito ang malaking batong biglang lumitaw. Pinayuhan niya si Tatsuming huwag basta-bastang gamitin ang buong lakas, kundi ay hanapin ang kahinaan ng kalaban dahil babaguhin noon ang laban kung matutuklasan niya iyon. Makalipas ang ilang araw, tinagpo ni Tatsumi si Lobok at pumunta sila sa lihim na tanggapan sa kapital upang pag-usapan ang plano. Naisip nilang panahon na para simulan ang revolusyon dahil tinulak na ng tiwaling pamahalaan ang mga mamamayan sa kanilang sukdulan. Upang ibigay ang panapos, ang revolusyonaryong hukbo ay maglulunsad ng rebelyon mula sa timog bago magtungo sa kapital upang pabagsakin ang pamahalaan. Minamaliit ng imperyo ang revolusyonaryong hukbo, ngunit sa biglaan nilang pag-atake sa kapital, ang mga paunang depensa ay susuko. Doon tiyak na ipapadala ng kapital ang napakalakas nilang komandante na si Budo, at ibig sabihin nooy ang seguridad ng palasyo'y lubos na makokompromiso at magbibigay ng pagkakataon sa Night Raid na tapusin ang punong ministro. Ang unang tungkulin ay pasukin ang kastilyong suot ang mga balabal. Matalinong ginamit ni Tatsumi ang nangyayaring komosyon at pumuslit sa loob. Handa si Lobok at Tatsuming harapin ang anumang sitwasyon na maaaring dumating ngunit hanggat maaari ay nais nilang bawasan ang mga sibilyang mapapahamak at mas mabuti kung madidispatcha nila ang punong ministro ng mas maaga. Sa kanilang paglalakad, nagtanong si Lobok sa kanyang mga plano pagkatapos ng revolusyon, ngunit hindi pa ito naisip ni Tatsumi kaya tinanong niya si Lobok tungkol doon. Nais ni Lobok na ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng kanyang aklatan at lalo pang palakihin ito na isa na namang malaking pagkakamali. Kapag nagtagumpay, gusto niyang pakasalan si Najenda na ikinatuwa naman ni Tatsumi. Sinimulan ni Lobok na tuksuhin si Tatsumi tungkol kay Mini dahil napansin niyang nagkakaigihan na ang dalawa, ngunit itinanggi ni Tatsumi ang mga alegasyon. Ang kanilang usapan ay naputol ng isang miyembro ng revolusyon na naghatid sa kanila sa loob ng palasyo. Ang kanyang ama ang namamahala sa edukasyon ng emperador, ngunit ang mga magulang niya ay pinaratangan ng punong ministrot na aresto.
Ang iba pang miyembro ng burokrasya ay lihim ring nakikipag-ugnayan sa revolusyonaryong hukbo kung saan tungkulin nila Tatsuming makipagtulungan sa kanila at sumalakay mula sa loob. Dahil rin ito sa kakayahan ni Tatsuming maging invisible at si Lobok sa kanyang husay sa pang-espya. Sa kanilang paglapit sa pintong direktang dadalhin sila sa loob, tila may mali dahil karaniwang may magkukumpirma muna sa kabilang panig at kakatok pero may dugong tumagas sa ilalim ng pinto. Pinayuhan sila ni Lobok na umatras at sa kanyang pagsilip, nakita niya ang masakar na nagpapahiwatig na sila'y tinraidor. Nagsimulang lumobo ang mga katawan at nagdulot ng malaking pagsabog. Nakaligtas ang tatlo, ngunit napalibutan sila ng pribadong hukbo. Si Shura na anak ng punong ministro ang tumapos sa mga miyembro ng revolusyon. Alam niya rin ang tungkol sa night raid pati kanilang plano at nais niyang libangin siya ng mga ito. Nakilala ni Shura si Tatsumi mula sa isang misyon noon kung saan siya ang responsable sa pagpapalaya ng mapanganib na mga nilalang. Ikinagalit ito ni Tatsumi na sumugod sa kanya, ngunit biglang kumidlat at isang malaking lalaki ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito si Budo, ang punong komandante. Naramdaman ni Tatsumi ang presyon mula rito, habang sinasabi ni Budo na nagkasala sila sa imperyo dahil sa kanilang mga katrayduran at hinatulan silang mamatay gamit ang kanyang imperial relic, ang Thunder God's Rage na Adramelech. Sinuntok ni Budo si Tatsumi na nagpalipad rito, ngunit nagamit niya ang espada upang bawasan ang epekto. Bahagyang natakasan ni Tatsumi ang nakakamatay na atake, at dito'y tinawag niya ang kanyang relic, ang Incursio. Naramdaman ni Lobok ang panganib kaya sinubukan niyang makialam, ngunit pinigilan siya ni Shura dahil siya ang kanyang kalaban. Naipit si Lobok sa matinding laban at ginamit niya ang kanyang crosstail upang umatake at depensahan ang sarili. Ang Imperial Relic ni Shura na Shamhala ay tineteleport siya o kahit sinong nais niya basta't namarkahan na niya ang lokasyon. Alam ni Lobok na mapanganib yon dahil ito ay malakas na relic na kumokontrol ng espasyo at oras. Nakakapagod itong gamitin ng paulit-ulit kaya sinaksak ni Shura sa sarili ang parehong serum na ginamit ni General Lever para lumakas. Ngayon nakakapag-teleport na siya kahit ilang beses niya gustuhin at marami na rin siyang ginawang marka. Sinubukan ni Lobok na tumakas ngunit wala itong saysay dahil agad siyang naabutan ni Shura. May ideya si Lobok na tumalon sa himpapawid dahil walang marka doon ngunit naabutan rin siya ni Shura sa isang iglap at wala nang mapupuntahan si Lobok. Samantala, si Tatsumi at Budo ay patuloy sa matindi nilang laban. Napagtanto ni Tatsumi na bagaman malakas si Budo, ang kanyang atake ay may mga butas kaya nagpa siya itong iwasan ang mga atake at humanap ng kahinaan. Tinanong ni Budo ang kanyang pangalan dahil siya ay tapat at hindi natitinag sa kanyang mga atake. Kailangan ng disiplina para doon, ngunit nais niyang ihatid ang katarungan sa mga taong nagkasala sa imperyo at sa emperador, kaya nagpakawala siya ng isang malakas na kidlat na kumain kay Tatsumi. Bigla namang hinawakan si Lobok ng babaeng tumulong sa kanila, ngunit tinapos ito ni Shura ng walang pag-aalinlangan dahil sa kanyang pakikialam. Tinawag niya itong laruan na nakialam sa kanilang laban na ikinagalit ni Lobok dahil ito ay isang tao at hindi laruan. Ngunit para kay Shura, lahat ng tao sa kapital ay mga laruan lang at ang kanyang layunin ay lampasan ang ama at kunin ang trono. Biglang nagbago ang aura ni Lobok matapos marinig ang pagturing nito sa mga taong parang basura. Sinabi niyang katapusan na nito kung saan sa isang galaw ay tinapyas niya ang kamay ni Shura. Nagulat si Shura at agad lumapit ang mga gwardya, ngunit kinuha ni Lobok ang kamay nitong nakahawak sa relic at pinatigil sila dahil kundi ay puputulin niya ang iba pang bahagi nito. Ikinalat ni Lobok ang kanyang mga alambre habang nagpapanggap na tumatakas mula kay Shura. Nagawa niya ring alamin ang karamihan sa lokasyon ng mga marka habang abala si Shura sa pagpapasikat, ngunit ang babae mula kanina ay biglang bumangon at sinaksak si Lobok sa likod. Hiniling niya kay Shura na palayain ang kanyang mga magulang, ngunit ibinunyag ni Shura habang tumatawa na sila ay patay na noon pa. Bumagsak si Lobok at nagawa ni Shurang kunin muli ang kanyang relic at ipinakita ang kanyang domain expansion para dalhin si Lobok sa espasyong walang sinuman ang makakabalik. Ngunit hindi agad matatalo si Lobok dahil ginamit niya ang mga alambre para kumapit sa braso ni Shura nang siya'y dalhin nito sa kawalan. Pagkatapos ay hinatak niya si Shura sa loob dahil hindi niya kayang tanggapin ang isang mundo kung saan ang mga tao ay tinuturing na mga laruan. Gusto ni Shurang pamunuan ang mundo at ayaw nitong mamatay, ngunit kailangan siyang tapusin ni Lobok. Bago pa makakilo si Shura, gumamit si Lobok ng sibat upang tusukin ito at hinila ang alambre para tapusin ang laban. Sa kanilang pagbagsak mula sa himpapawid, tumingin si Lobok sa kanyang relic sa huling pagkakataon.
Naalala niya ang lahat ng kanilang masasayang panahon at ang kanyang huling salita ay paumanhin kay Najenda bago ipaubaya ang lahat kay Tatsumi. Nahulog siya sa mga pako sa harap ni Tatsumi na itinali ni Budo at ng kanyang mga tauhan. Hindi siya makapaniwala nang makita ang walang buhay na katawan ni Lobok at sumigaw. Inaresto si Tatsumi at plano nilang gawin siyang halimbawa para sa mga kumakalaban sa imperyo. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa sentro ng lungsod nang makita nila ang poster ng pampublikong pagbitay kay Tatsumi. Nandoon rin si Najenda at Mini kung saan labis nilang ikinagalit na makita ang kanilang kasamahan sa ganoong kalagayan. Nagtipon ng mga mamayan sa arena kung saan nagbigay ng talumpati ang emperador tungkol sa mga rebelde na sinubukang pabagsakin ang imperyo at sinabi sa mga mamamayang huwag makinig sa ganoong mga kalokohan. Para ipakita ang kanilang lakas at kapangyarihan, tatapusin nila sa harap ng publiko ang isang miyembro ng Night Raid kung saan makikitang nakatali sa krus ni Tatsumi. Sinisi ng emperador ang lahat ng kaguluhan sa kapital sa mga konspirador na luminlang sa mga inosenteng mamamayan, ngunit si Tatsumi, bagaman nasa harap na ng kamatayan, ay puno pa rin ng pag-asa at galit sa kanyang mga mata. Sumigaw ang mga mamamayan ng ipangako ng emperador ang hindi matitinag na imperyo. Si Esdeath na isa sa mga general ng imperyo ay lumapit kay Tatsumi upang wasakin ang kanyang damit at tinutok ang espada rito nang may isang balang pumigil sa kanya. Ito si Mini gamit ang kanyang relic. Tinawag niya si Tatsuming uslak sa pagkakahuli bago magpaputok muli para lumikha ng distraksyon para kay Najenda, Susano at Leon upang pasabugin ang mga bomba sa arena. Ang mga ito'y inilagay ni Lobok at nangako si Najenda na gagamitin ito ng mabuti. Nagsimulang manginig ang lupa at nahulog si Esdeath. Lumitaw si Budo at ginamit ang kanyang kidlat upang patigilin ang stingray na sinasakyan nila Najenda. Ngunit sinamantala nila ang pagkakataon upang iligtas ang mga sarili. Patuloy na ginamit ni Budo ang kanyang relic upang atakihin ang mga kalaban, habang si Akami ay nasa loob ng palasyo tinatapos ang mga bantay. Hinarap ni Najenda at Susano si Esdeath kung saan nagsimula silang maglaban, ngunit si Esdeath ay mas malakas pa rin sa kanila kahit mag-isa. Nilabanan naman ni Mini at Leon si Budo na patuloy na ginagamit ang kanyang kidlat upang umatake. Nakakuha si Leon ng pagkakataon at ginamit ito upang lumapit kay Budo dahil siya ay isang hand-to-hand combat fighter. Hinawakan niya ng mahigpit si Budo para magamit ni Mini ang kanyang baril habang hindi ito nakakagalaw. Tumawa si Budo dahil siya rin ay matatamaan ng atake, ngunit mayroon itong nakakamanghang regen skills. Naniniwala si Mini kay Leon at buong lakas na inatake si Budo, ngunit sinalag niya ito gamit ang kanyang depensibong sistema. Nakatayo siyang walang sugat habang si Leon ay naparalisa ng kanyang kuryente. Bagaman namangha sa kanilang kakayahan, nalungkot siya na pinili nila ang maling landas. Galit na sinabi ni Mini na susundin niya ang sariling landas, kahit pa ito'y tama o hindi. Tinira siya ni Budo ng kidlat at nasugatan, ngunit sinabi ni Mini na kapag siya ay nasa panganib, ang kanyang relic ay mas lumalakas. Sinadya niyang ilagay ang sarili sa panganib upang ang kanyang mga atake ay tumugma kay Budo, ngunit hindi pa rin iyon sapat upang talunin ang higanteng kalaban. Madaling tinapos ni Akami ang mga bantay para kunin ang incursion ni Tatsumi. Ginamit naman ni Esdeath ang kanyang relic at ginawang yelo si Susano. Dahil ang kalaban ay si Esdeath, ginamit ni Najenda ang kanyang nakatagong kakayahan na magatama manifestation upang gawing killing machine si Susano. Sinabi niya kay Esdeath na ang dahilan kung bakit sila nabuhay ng matagal ay dahil sila ay malalakas at sinabihan siyang huwag maging kampante kahit ang kalaban ay naging yelo. Ang tanging layunin ni Susano ay talunin si Esdeath, ngunit madali nitong iniwasan ang mga atake. Patuloy naman si Mini, at dahil alam rin kung sino ang kalaban, sinubukan ni Tatsuming pigilan siya, ngunit kumpiyansa itong mananalo sa laban at determinadong iligtas si Tatsumi. Alam ni Budo na para tapusin ito, kinakailangan niyang umatake ng buong lakas kaya't sinamon niya ang kidlat at pinakawalan rito. Bumagsak si Mini sa lupa, ngunit determinado pa rin siyang ituloy ang revolusyon at magtagumpay. Bilang panapos, pareho silang nagpakawala ng pinakamalakas nilang kapangyarihan. Ginamit ni Budo ang teknik ng kanyang Imperial Relic na solid shooter. Nakalikom siya ng malaking kidlat at sinabi naman ni Mini sa kanyang relic na tulungan siyang manalo at kunin ang lahat ng kapangyarihan kay Budo para magamit na pangontra dito. Hindi makapaniwala si Budong nasa bingit na siya ng kamatayan. Nanalo si Mini gaya ng kanyang ipinangako at wala na si Budo. Nasiyahan siya ngunit bumagsak rin dahil naubos na ang kanyang lakas. Tumakbo si Akami patungo kay Tatsumi at pinalaya ito kung saan kinuha nito ang relic at nagmadaling puntahan si Mini.
Nagawa niyang masalo ito bago bumagsak at hinawakan habang ito'y walang malay sa kanyang mga bisig. Nakita ni Najenda ang mga nangyari at sumigaw sa lahat na umatras dahil tapos na ang kanilang misyon. Ngunit hindi papayag si Esdeath na paalisin sila, kaya't naglabas ito ng sandata, ngunit si Susano ay sumalakay rin gamit ang napakahabang espada. Sinalag ito ni Esdeath gamit ang yelo, at pinasabog naman ni Najenda ang bomba, pero ginamit ni Esdeath ang kanyang natatagong kakayahan upang gawing yelo ang lahat. Ito ang kanyang pinakanakakapagod na kakayahan, kaya't isang beses niya lang itong nagagamit kada araw. Sa pagtigil ng oras, lumakad siya patungo kay Susano at sinaksak ito sa puso. Bumalik sa normal ang oras at nagulat ang lahat sa nakitang pangyayari. Naging yelo si Susano at sinipa ito ni Esdeath upang mabasag, pero pinuri niya ito dahil napagamit nito ang kanyang buong lakas. Iniisip ni Najendang i-recover ang core ni Susano, ngunit sinira din ito ni Esdeath. Tapos na ang lahat ngunit hindi sumuko si Najenda at ginamit uli ang Magatama Manifestation sa ikatlong pagkakataon upang buhayin si Susano. Pero imposible na itong magamit ng pang-apat na beses dahil ikamamatay niya iyon. Iniukol ni Najenda ang kanyang buhay sa manifestasyon na ito at masaya niyang ginawa iyon dahil tiyak siyang may darating ng tulong ngayong si Budo ay natalo na. Sumalakay si Susano kay Esdeath at napansin niya ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Gusto ni Tatsuming tumulong ngunit sinabihan siya ni Najendang tumakas. Tumulong si Akami kay Najenda, habang ipinapaliwanag niyang hindi nadagdagan ang kapangyarihan ni Susano, kaya hindi nito matatalo si Esdeath. Nag-aalala pa rin si Tatsumi para kay Susano, ngunit ipinaliwanag niya kay Tatsuming sa pamumuhay niya ng 1,000 taon bilang relic ay hindi siya kailanman naging mas masaya kumpara sa mga araw niya bilang Night Raid bago magpaalam sa lahat. Sumakay silang lahat sa Stingray ni Najenda, ngunit hindi ito gusto ni Esdeath dahil nais niya silang tapusin. Maswerteng naroon si Susano upang harangan ito't gumamit ng salamin para ibalik ang atake na nagbigay sa kanila ng oras na makatakas dahil iaalay na nito ang buhay para protektahan sila. Si Susano ay isang humanoid relic at nilabas na niya ang lahat ng kanyang alas, kaya ngayoy oras naman para maging pain. Pinuri siya ni Esdeath hindi bilang relic kundi bilang mandirigma bago nila tapusin ang laban. Dadalhin ni Tatsumi si Mini sa kanilang taguan upang siya ay makarecover, ngunit gusto niyang ibaba siya nito. Dinala niya ito sa malapit na ilog at ibinabaroon. Hinawakan niya ang kamay nito upang sabihing siya ay masaya dahil nailigtas niya ito, ngunit gusto ni Tatsuming lumaban siya pero hindi niya kayang mag-regen gaya ni Leon. Gusto niyang samahan ito sa laban hanggang sa huli, ngunit sa lubha ng kanyang mga sugat ay pumanaw na ito. Pagbalik sa kampo, nagtanong si Tatsumi kung bakit sila nagsakripisyo para lang iligtas siya. Sinabi ni Najendang hindi sa kanya umiikot ang lahat dahil pinigil nila ang pagbitay para mapanatili ang moral ng revolusyonaryong hukbo. Tagumpay nilang nadispatcha si Budo na malaking hadlang sa plano sa loob ng maraming taon at ang kanilang tagumpay ay higit kumpara sa nawala na ikinagalit ni Tatsumi. Pinigilan siya ni Leon dahil nasasaktan rin si Najenda, ngunit tinitingnan nito ang misyon sa ibang perspektibo. Nawala rin si Susano na tinupad ang kanyang misyon bilang relic, kaya bilang mga nakaligtas, sila ang magdadala ng pag-asa ng mga Yumao. Ito'y mabigat na pasanin na hindi nila maaaring iwanan, kaya't ipinaalala ni Leon sa lahat na kung sila'y susuko ngayon, ang mga patay ay hindi magiging payapa, kaya't huminto na si Tatsumi sa kanyang panlulumo. Di naglaon, lumabas siya dala ang ribbon ni Mini at ipinangakong lilikha ng mundong walang diskriminasyon gaya ng ideal na mundong ninanais nito. Tila malapit na sila sa pangarap na iyon. Kinabukasan, nag-aklas ang publiko laban sa imperyo at ang kabisera ay napalibutan ng mga taong hinihiling ang pagbaba nila sa pwesto. Nangangamba ang emperador na ang bansa ay babagsak sa kanyang pamamahala, ngunit sinabi ng punong ministrong si Anes na hindi maasahan ang mga tao. Nagulat ang lahat at batid niya ang nararamdaman ng emperador dahil nalulungkot ito na ang mga mamamayan ay magre-rebelde laban sa kanya. Ang punong ministro ay laging sinasabing magaling siyang emperador at mayroon siyang plano, kaya't pinayuhan niya itong maging matatag at ipakita ang kanyang otoridad. Una niyang inirekomenda na harapin ni Esdeath ang mga espiya sa kanayunan habang tinatapos nila ang mga nasa kabisera upang magbigay babala sa mga mamamayan. Sa kampo, pinasalamatan ni Najenda ang bawat miyembro sa lahat ng kanilang paghihirap at hiniling ni Leon na huwag siyang magsalita na parang hindi na sila magkikitang muli. Sinabi ni Najenda na depende iyon kung kailan nila gustong magkita ulit, ngunit tiwala si Leon na magtatagumpay sila. Sumang-ayon si Akami at Tatsumi, kaya ipinaliwanag ni Najenda ang kanilang huling misyon.
Ito ay para puksain ang katiwalian sa ugat nito at patalsikin ang punong ministro na si Anest. Haharapin ni Najenda ang mga bantay sa abot ng kanyang makakayat, dapat tapusin ni Tatsumi ang punong ministro sa loob ng oras na iyon. Pababagsakin nila ang kasalukuyang imperyo at magsisimula ng panibago kung saan mamumuhay ng payapa ang mga mamamayan. Pinaliyab ng pahayag na ito ang damdamin ng lahat at sila'y sumugod patungo sa palasyo. Ginamit ni Leon ang kanyang pisikal na kakayahan para pasukin ang palasyo at makikitang magaan ang seguridad doon. Sinamahan siya ni Tatsumi at Akami para tapusin ang mga bantay sa daan patungo sa trono. Sa pinto ng silid, marami pang mga bantay ang nag-aalala, kaya't binigyan nila ang mga ito ng pagkakataon na umalis kung hindi sila handang mamatay, ngunit lahat sila'y determinado. Bigla silang nakaharap ng isa sa mga opisyal na kilala si Tatsumi, at malinaw na hindi sila nito hahayaang makapasok sa silid. Kapag si Ron ay nasa misyon, sinisiguro niyang tatapusin ito hanggang wakas at sinabi niya kay Tatsuming ang tama o mali ay hindi na mahalaga sa ngayon. Pagkatapos, sinabi niya sa mga bantay na umalis upang mailigtas ang kanilang buhay at ginamit ni Ron ang kanyang Imperial Relic para magkaroon ng pakpak na maaaring ipang-atake, kaya't nagtago ang tatlo sa mga haligi. Batid ni Ron ang tiyak na pagbagsak ng kasalukuyang imperyo, ngunit wala siyang pakialam rito dahil marahas ang kanilang mga pamamaraan. Si Ron ay isang guro sa kanyang bayan, ngunit ang kanyang mga estudyante ay naging biktima ng mga bandido. Gayunpaman, hindi itinuring ng pamahalaan na krimen ang nangyari dahil mahirap ang kanilang bayan, kaya't nagtanim siya ng galit sa imperyo. Hindi naunawaan ni Leon kung bakit pumanig siya sa imperyo at sumalakay. Ito'y dahil nais niyang baguhin ang imperyo sa kanyang paraan mula sa loob, ngunit siya ay nadismaya nang simulan ng Night Raid ang marahas na rebelyon. Tapos nang makipagtalo si Leon at sinuntok niya ang isa sa mga haligit, ito'y bumagsak kay Ron. Nagdulot ito ng distraksyon, kaya nakapagpatuloy si Tatsumi at Akami at naiwan si Ron kay Leon. Nangako siyang ayos lang siya at si Tatsuming nag-aatubili ay hiniling na huwag siyang mamamatay. Sinabi niya ritong tirhan siya ng suntok para sa punong ministro bago kunin ang isang haligi at sumugod kay Ron na madali nitong sinira. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang nakatagong kakayahan na Divine Wings na nagsimulang kuminang at nagbago dahil minaliit ni Leon ang kanyang hand-to-hand combat skills. Nang makita ang kanyang bagong anyo, alam na ni Leon na siya'y nasa panganib. Sa trono, tinanong ng emperador ang punong ministrong si Anest kung kumusta ang mga laban. Sinabi nitong hindi maganda dahil ang mga rebelde ay lumalaban ng may idealismo habang ang kanilang mga puwersa ay napanghihinaan ng loob. Tinanong ng emperador kung nagkulang siya sa mga tao, pero siniguro ng punong ministro na ginawa niya ang kanyang pinakamahusay. Naniniwala ang emperador na laging nasa panig niya ang punong ministro, kaya nang irekomenda nitong dapat gawing halimbawa ang mga traidor at padanakin ang dugo para huminto ang rebelyon, sumang-ayon ang emperador. Biglang sinira ni Tatsumi ang pinto at lumitaw na may determinasyon. Natakot ang emperador sa Night Raid at nang hanapin ng punong ministro ang mga bantay, pumasok si Akami at sinabing inubos na niya ang mga ito. Ang sunod niyang target ay ang punong ministrong si Anest. Kinuha niya ang espada para atakihin ito, ngunit nakontra ito dahil ang kanyang Ultimate Imperial Relic ay gumana. Napalibutan si Akami ng mga bantay at galit ang emperador sa kanilang pamumuno sa rebelyong naglagay ng bansa sa kaguluhan. Nais ni Tatsuming magising ang emperador at makita ang katotohanan. Nagpaliwanag siya na ang imperyo ay nasa tiranya sa loob ng ilang taon at ang mahihirap ang pinaka-nagdudusa. Walang sino mang darating upang iligtas ang mga taong ito at sila'y namatay habang kumakapit pa rin sa pag-asa. Naalala ni Tatsumi ang kanyang mga kaibigan at ang huli nilang sandali nang sila'y magdusa sa kamay ng mga tirano, kaya't kinakailangang magbago ang kalupitan sa bansa. Hiniling ng punong ministro sa emperador na huwag maniwala, pero sinabi ni Tatsuming ang kanyang mga salita ang nanlilinlang sa batang emperador. Itinanggi ng punong ministro ang paratang at sinabing ang mga payo niya sa emperador ay mula sa pagmamahal, ngunit sawa na si Tatsumi sa kanya at sinabihan siyang manahimik. Nakiusap ang punong ministro sa emperador na ibaba ang martilyo ng katarungan sa mga rebelde, kaya tumayo ang emperador at inihayag na ang bansay kanya. Tinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang umuga ang palasyo't lumabas ang alas ng imperyo, ang Shikotazer. Ang lakas nito ay kapantay ng isang Diyos at ito ang huhusga sa mga nagtaksil sa imperyo. Hindi makapaniwala si Tatsumi at Akami sa kanilang nakita, at kahit ang mga mamamayan na nakakita nito ay natakot.
Napakalaki nito na nasira ang palasyo at ito ang sinasabing maalamat na imperial relic na dahilan kung bakit kumpiyansa ang punong ministro. Sumigaw ang emperador na ang imperyo ay nakalagpas sa mga pagsubok sa pamamagitan ng biyaya at kalooban ng Diyos at walang sinuman ang makakakontra sa Diyos. Isang laser ang lumabas mula sa mata ng Shiko Taser at lubos na winasak ang bayan sa malayong lugar. Nakita ito ni Tatsumi at nagalit na pumatay ito ng daan-daang mga inosenteng tao. Sinabihan niya itong tumigil, ngunit pinuri ng punong ministro ang ginawa nito dahil nagmukhang nakakamangha ang emperador. Sinabi nitong ang kanyang mga magulang ay ipagmamalaki siya kung hindi lang sila namatay sa isang aksidente. Maaari lang ring gamitin ang Shiko Taser ng mga may dugong imperial at ito ang katibayan na ang emperador ang tunay na pinuno tagapagmana. Ginanahan lalo ang emperador at ginamit uli ang laser upang targetin ang isa pang lugar. Alam ng punong ministro na walang sinuman ang makakatutol sa kanila dahil sa kapangyarihang ito't wala ring ibang opsyon ang mga ignoranteng mamamayan kundi ayusin ang kanilang mga lungsod. Si Akami ay nakikipaglaban sa malalakas na personal na bantay ng emperador samantalang si Tatsumi ay nakatayo sa tuktok ng isang gusali at sumisigaw na tigilan na ang lahat ng ito. Hindi siya makapaniwala sa pagtrato ng emperador sa kabisera na parang wala itong halaga. Nais ng emperador na pagbayaran ng Night Raid ang kanilang ginawa, kaya tinarget niya si Tatsumi at winasak ang gusaling kinaroroonan nito, ngunit nakaiwas siya sa laser. Kinwestiyon ni Tatsumi ang kanyang otoridad at pagtrato sa mamamayan, ngunit walang balak ang emperador na isuko ang kanyang imperyo. Sinabi ng emperador na pinasan niya ang bansa mula nang siya'y isilang at walang ideya si Tatsumi kung gaano kahirap iyon. Pagkatapos ay sinuntok niya si Tatsumi na nagpabagsak rito. Nang gagamitin na uli ng Shiko Taser ang laser upang targetin ang mga sibilyan, tumakbo si Tatsumi para iligtas sila bago sila tuluyang mabura. Pagkatapos ay lumapit si Tatsumi sa Shiko Taser at hiniling sa emperador na tingnan ang kanyang ginawa pati ang buong lungsod na nagliliyab. Nang gawin ito ng emperador, siya'y nagulat sa kanyang ginawa dahil sa loob lang ng ilang segundo'y ang lungsod at mga tao'y labis na napinsala. Inudyok siya ng punong ministro na huwag pakinggan ang panlilinlang nito at ituloy lang ang paghuhukom. Sinabihan siya nitong tigasan ang puso para hindi mawalan ng saysay ang lahat kaya naman kahit nababahala ang emperador, siya'y nakinig sa punong ministro. Nagtungo si Tatsumi sa kanya upang pigilin ang karahasan, ngunit hinawakan siya ng Shiko Taser at ibinalibag sa lupa. Nagdulot ito ng malaking pinsala, ngunit hindi pa rin sumuko si Tatsumi. Namangha siya sa kapangyarihan nito at sinabing gamitin yon ng emperador laban sa tunay na kasamaan at tinanong ito kung masaya siya sa pagiging puppet ng punong ministro. Ikinagalit ito ng emperador at tinapakan si Tatsumi, ngunit siya ay bahagyang nakaligtas nang dumating ang sundalo ng imperyong si Wave para ilayo siya roon. Sinabi niya ritong lumalaban siya upang protektahan ang mga tao at hindi niya sinusuportahan ang ginagawa ng emperador. Sinubukan ni Wave na pakalmahin ang emperador, ngunit ito'y banal na digmaan para sa emperador, kaya hindi siya pwedeng umatras. Sinabi ni Wave kay Tatsumi na silang dalawa ang makakapigil sa emperador sa tuluyang pagwasak nito sa buong bansa. Hindi na niya kailangang tanungin si Tatsumi dahil handa itong gawin ang lahat para ipagtanggol ang mga inosente. Hinarap ni Wave ang emperador at sinabing hindi siya sumali sa mga rebelde, ngunit ang proteksyon ng mga walang laban ay kanyang tungkulin. Takot na ngayon ang punong ministro at sinubukang tumakas habang iniisip na ito ang pinakamatalinong desisyon. Hanggat siya'y nabubuhay, maaari siyang sumubok ulit, ngunit habang hinahanap niya ang daan upang makatakas, nakaharap niya si Leon. Tinawag niya itong pinakamababang uri sa mundo at hindi niya ito hahayaang makatakas. Habang lumalapit siya upang tapusin ito, ginamit nito ang kanyang imperial relic na singsing upang sirain ang kay Leon. Tumawa siya dahil alam niyang walang kapangyarihan si Leon kung wala ang kanyang sintron. Sinabi niya kay Leon na mahalagang panatilihin ang alas malapit sa dibdib at lubos itong nabigla nang mawala ang kanyang relic. Pagkatapos ay sinabihan niya itong pasimuno ng kaguluhan bago maglabas ng baril. Ito ang kanyang paghuhukom at sinintensyahan niya itong mamatay bago barilin ng 2 beses. Nagsimula siyang mawalan ng dugo dahil wala na siyang regen ability, ngunit hindi siya sumuko at lumapit dito para suntukin ang mukha nito. Bumagsak siya at umiyak sa sakit at hindi makapaniwala sa lakas na taglay ni Leon. Matatag ito dahil lumaki siya sa hirap at alam kung paano mamuhay sa mapang-aping mundo.
Pero pinagbabaril siya nito hanggang sa maubos ang bala, ngunit may relic man o wala, ang kanyang kaluluwa ay mas matibay kaysa sa bulok na kahayupan ng punong ministro, kaya't patuloy niyang pinagsusuntok ang mukha nito hanggang mamatay. Sinubukan naman ni Tatsumi Wave na sirain ang Shiko Taser, ngunit sila ay nabigo pero patuloy pa rin silang lumaban dahil kung susuko sila iyon na talaga ang katapusan. Umatake si Tatsumi mula sa ilalim na nagdulot ng electric shock at nagulat ang emperador nang maramdaman ang ganoong epekto. Naalala ni Tatsumi ang sinabi ni Susano na kahit gaano pa katibay ang itsura ng isang bagay ay lagi itong may kahinaan. Hiniling niya kay Wave na lumikha ng pagkakataon upang siya ay makaatake, kaya sumalakay si Wave ng maraming beses sa isang lugar at nagkalamat ang armor. Pagkatapos ay ginamit ito ni Tatsumi at sinuntok ito hanggang sa mabasag. Muli ditong nakuryente ang emperador, kaya ang relic ay marahil nagbibigay ng presyon doon na nangangahulugang dito rin ang pinakamahina kung saan naiipon ang kapangyarihan. Galit na sumugod ang emperador kay Tatsumi Wave at sinabihan silang sumuko at tigilan na ang panlalaban, ngunit si Tatsumi yon, kaya hindi ito papayag. Marami na siyang hinarap na trahedya sa puntong iyon at bitbit niya ang mga pangarap at pag-asa ng mga kaibigang nasawi kaya't hindi niya bibiguin ang mga ito. Naalala niya ang mga salita ni Bulat nang sabihin nitong ang daang kanilang tinatahak ay puno ng trahedya, ngunit nilalakad nila ito upang magdala ng panibagong mundo. Sinabi niya ritong sumigaw at punuin ang incursion ng damdamin, at habang siya'y sumisigaw, ang kanyang armor ay muling nagbago at naging mas malakas at nagkaroon ng pakpak. Sinabi ng emperador na huwag siyang lumapit habang sinasalakay si Tatsumi ng malalakas na laser beam, ngunit iniwasan iyon ni Tatsumi at hinarap ang Shiko Taser. Gamit ang buong lakas, sinugod niya ang higanteng relic at habang ang emperador ay sumisigaw sa sakit at galit, ganun din si Tatsumi. Hiniling ni Wave kay Tatsuming tigilan yon dahil siya'y mamamatay, ngunit hindi huminto si Tatsumi dahil nangako siyang magtatagumpay, mabubuhay. Sa kanyang huling puwersa, nagawang wasaki ni Tatsumi ang Shiko Taser at tinalo ang emperador. Sa pagbagsak ng higante sa mga inosenteng sibilyan na hindi nakalisan, si Tatsuming nawawalan na ng malay ay sinubukang pigilan ang Shiko Taser. Ito ang kanyang huling misyon na nagdulot ng matinding pisikal na pinsala kay Tatsumi dahil hindi biro ang pagpigil sa higanteng Imperial Relic. Ang kanyang relic ay nasa bingit na rin ng pagkasira, ngunit nailigtas niya ang mga inosenteng buhay at naging bayani sa marami nang ialay niya ang sariling buhay para sa kanila. Habang nawawala ng dugo mula sa lahat ng pinsala sa katawan, si Akami ay tumakbo sa kanya, at sa kanyang huling hininga, humingi siya ng tawad sa pagbali ng kanyang pangako. Sinigawan siya ni Akami sa hindi pagtupad ng pangakong mananatiling buhay, habang hawak niya ito sa kanyang mga bisig. Matapos nito, naglaho na ang inkursyo at binigay na ni Tatsumi ang kanyang huling hininga.